ang mindset ko dito ay tabla, kaya 313 lang yung ginamit ko. Pero yung kalaban mga boss ay gustong manalo. Kahit kitang-kita na yung tabla, ipinilit pa rin niyang mag-iba ng varisyon. Kaya nauwi sa pagkatalo. Kaya ano yung mapupulot nating aral mga boss? Is wag masyadong greedy sa panalo. So dapat kalma lang. Okay mga boss, good morning! Happy Sunday sa ating lahat mga boss. Gusto ko lang i-share itong naging laban namin ni Jingjing ng Dama Legend mga boss. Naglaro kami via custom. So hindi ko po kilala ito mga boss. Game 1 mga boss, tumira ko ng 313. Pambansang tirada natin mga boss. Pag 115 niya, syempre 7-3. Automatic mag-pion real mga boss ang kalaban. Nag 115 lang ako, nagpakain siya agad, di ba? Positioning talaga ang hanap ng kalaban mga boss. Nag 5-1 lang ako, nag 6-2. Tama yan. Pag 116 ko, nag 5-1 siya. So maling tira po ang 9-5, lances yan. Kaya nag 16-13 lang ako. Tumira siya ng 9-5, kaya nagpakain ako sa 6-2, ganyan. So dahan-dahan ko na siyang inaatake mga boss. Pag 115 niya, 8-3 lang. Pag 5-4 niya, kasi ang balak niya mga boss, mag 15-14, inunahan ko na. Nag 3-14 lang ako mga boss, tapos sabay atras. Okay. Nag 215 siya, atake siya mga boss, nag 9-5 lang ako. Nag real mga boss. Grabe. Positioning talaga yung hanap ng kalaban mga boss. Nag 5-1 lang ako. Nag 10-6 siya mga boss. Nagpakain naman ako. Yan. So nag 6-1 siya mga boss. Tumira ko ng 4-16. Nag 116 siya mga boss, nag-advance lang ako sa 16-14. Tumira siya ng 12-8. So inipit niya ako mga boss. Kaya tumira ako ng 12-7 mga boss. So dito pa lang pwede naman niyang pasukin sa 14 to. Tapos iiwas ako, pasok na naman siya. Pero hindi niya ginawa mga boss, hindi siya nag 14 to. Tumira lang siya ng 16-13. Kaya ang ginawa ko, nagpakain ako mga boss. Yan. So siyempre, lamang na siya sa posisyon mga boss. Pag nag 13-3 siya, magpapakain ako sa 14 to. Kaya nagdepensa muna siya mga boss sa 11-6. Siyempre, wala tayong ibang tira, kundi 15-15 lang. So, looking for draw na lang talaga ako dito mga boss. Kasi lugi tayo sa posisyon. Pag 13-3 niya, so wala akong ibang choice. Nag-sacrifice lang ako mga boss. Tapos, sinayang ko. Siyempre, iiwas siya. Abanti lang ako sa 2-7. 3-7 naman siya. Dumama ako sa 12 mga boss. Tapos, dumama din siya sa 12. So, ang inisip ko, pag iiwas ako mga boss, baka matrap yung dama ko. Kaya, hinayaan ko na lang mga boss. Nag-sacrifice ako dito. Yan. Kasi kapag aatras siya 13-7, so automatic tabla. Ito yung kinain niya mga boss, 8-14. Sabay, sinayang ko mga boss sa 12-8. So dito mga boss, nataranta siya. Kasi, ang inisip niya mga boss, pag tumira siya ng 116, madadalawahan siya. 115, madadalawahan din. So tabla. Kapag iiwas naman yung dama, 12-8, tabla pa rin. Kasi makakainan ko siya ng dalawa. So, sa posisyong ito mga boss, bawal niya itira ang 14-15. Kasi madadalawahan siya mga boss. Kaya ang inisip niya, sinayang niya dito sa 14-16. Kasi ang akala niya, makukuha niya yung nasa uno ko. Pero hindi niya alam, yun yung ikinatalo niya mga boss. Nag-advance lang ako sa 115. Pagkain niya, yun. Nagsisi ang kalaban mga boss. Okay? Nakachamba tayo mga boss sa game 1. Talagang chamba yun kasi wala na talaga akong panalo doon. At nakachamba pa talaga. Okay? Boynas talaga mga boss, boynas. Game 2 naman mga boss. Susubukan natin kung talagang boynas ba talaga yung tirada natin. Pag 115 ng kalaban, 313 lang yung ginamit ko. Automatic mag-real yung kalaban mga boss. Sinayang ko sa 7 to, salo siya mga boss. Yan. 11-7. So, sinusubukan kong ubusin yung real niya mga boss. Nag 9-5. Sinayang ko, ganyan. Nag 12-7. Nag 10-5. Sinayang ko ulit mga boss. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya nag 5-4. Nag 3-14 na. Kaya sinipa niya mga boss. So, equal lang po mga boss ha. 7 versus 7. Nag 6-2 lang ako. 5-1 siya. Tapos 5-1 din ako. Nag 8-3 siya mga boss, 115. Nag 6-2 siya mga boss, 9-5 lang. Pag 12-8 niya mga boss, 5-1. So, pag 2-14 niya mga boss, 8-3 lang ako. Kasi alam ko na yung susunod niyang tira. Pwedeng 7-2 or pwedeng 3-13. Pero nag-timing muna siya mga boss sa 7-2. Kaya atake naman ako sa 3-14. So, dito mga boss, nag-timing muna siya sa 11-6. Tapos, tumira din ako ng 10-6. Tapos, nagpakain sa 3-13 mga boss. Tapos, abante. Dito na mga boss. So, wala naman akong magandang tira. Sinayang ko lang sa 115. So, dito mga boss, kung titira siya ng 14-16, ay maaring matabla pa yung laban mga boss. Pero nagkamali siya mga boss ha. Ito yung itinira niya mga boss 215. So, nagkamali siya dito mga boss. Kanya na. So, ibalik natin ha. Kaninang game 1, nagkamali siya dahil itinira niya yung 14-16 kahit hindi naman dapat. So, dito naman mga boss, sa game 2, nagkamali na naman siya. Hindi siya tumira ng 14-16
14-16 naman yung tamang tira talaga dito. Di ba? Ito yung tinira niya mga boss, 215. Natalo siya. Kasi ang akala niya mga boss, lanse. Ano? Tapos nag-timing siya ng 416. Ang akala niya, dama yung ikakain ko mga boss. Pero sa Dama Legend mga boss or ibang Brazilian rolls, kahit sa actual mga boss, pili po yung kain. Wala po yung obligado dama. Kaya, piyon yung ipinangkain ko mga boss. Yan. Pag atras niya mga boss, sabay nag 10-14. So dito mga boss, nag-resign yung kalaban. Okay? Ano ba yung lesson natin na mapupulot mga boss sa aming laro? Is, ang dama mga boss is tabla lang po talaga. Ang mindset ko dito ay tabla. Kaya 313 lang yung ginamit ko. Pero yung kalaban mga boss ay gustong manalo. Kahit kitang-kita na yung tabla, ipinilit pa rin niyang mag-iba ng varisyon. Kaya nauwi sa pagkatalo. Kaya ano yung mapupulot nating aral mga boss? Is wag masyadong greedy sa panalo. So dapat kalma lang. At kung makikita mo na yung tablahan, itabla mo na. Baka magkamali ka pa at maaaring ikaw pa yung matalo at magsisi ka pa sa huli. Kaya kapag draw is position, itabla mo na, bawi ka na lang sa susunod na game. Kasi ang dama mga boss, tabla lang po talaga at depende na lang kung sino yung magkakamali. Thank you mga boss and God bless.